pinadaan kay Samuel. Nung nalaman ni Samuel na mamamatay yung anak niya, ito yung sabi ni Eli, He is the Lord. Let him do what is good in His eyes. Grabe. Papatayin, mamamatay yung anak mo. Masasabi mo bang, He is the Lord. Let him do what is good in His eyes. Sabi ko, Lord, napakabigat ito. Mamamatay yung anak ko, pero hinayaan lang ni Eli na mangyari. Sabi ko, grabe. Katulad ni Abraham, nung sinabi ni Lord na isacrifice mo si Isaac, patayin mo, saksakin mo, sunugin mo, pero nag-ubi pa rin si Abraham. Lord, sobrang hirap naman ito, Lord. Sabi ko, kung yan ang gusto mo, Lord, okay Lord. Sabi ko, sige Lord, if you want to strip off everything that I have, family, relationship, trabaho, help me Lord to say, let him do what is good in His eyes. Sa totoo lang mga kapatid, mahirap po ito sabihin. Pero si Eli, nasabi niya. Kaya mga kapatid, nawa, maging attitude din po natin ito ni Priest Eli. Sasabihin natin, okay Lord, gawin mo po ang gusto mo. Susunod ako. At ang promise ng Diyos mga kapatid, everything that was stripped, everything that was lost, sabi niya kay Peter, will be returned 100-folds. Kaya sabi ko, okay Lord, kunin mo Lord. Basta ibalik mo ng Lord ha, 100-folds. Mayroon tayong kasunduan. Sabi ko, okay Lord, ikaw ang commander, susunod lang ako sa iyo. Ngayon, kasi nga, ano na tayo, na-realize na natin na, sige, wala akong magagawa sa iyo Lord, ikaw yung commander, ikaw na mag-drive. Ngayon, happy na ang lahat. Diba? Smiling. Si Lord, happy. Ikaw, happy. Happy ang life. Kaya na-realize ko mga kapatid, if you let God hold the steering wheel, all is well. Ulitin ko po. If you let God hold the steering wheel, manibela, all is well. Kung sa Tagalog, kung hahayaan mo ang Diyos humawak ng manubela, ikaw ay fill in the blanks. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay inaalagaan. Mga kapatid, bitawan na po natin yung manubela. Ibigay na po natin kay Lord. Kasi hindi tayo yung may authority. Kaya nung mag-resurrect na si Lord Jesus Christ, sabi na sa mga disciples, all authority in heaven and on earth has been given to me. Meron po ba kayong pangalan dyan? Wala. In case meron kayong pangalan dyan, na sinabi ito, all authority in heaven and on earth has been given to Marieto, kaso wala. Has been given to Jesus. So, ang commander natin, hindi tayo, kundi si Jesus. Kasi siya yung may authority. Meron pong isang sundalo mga kapatid, during World War II, ang pangalan niya po ay si Desmond Das. Isa po siyang Christian, pero hindi po katulad natin. Siya po ay isang Seventh-day Adventist, but they are Christians as well because they believe that Jesus is the Son of God and also member of the Godhead. But they focus on the Sabbath day. Ngayon, sa panahon ng World War II, ang mga Amerikano kailangan ng mga sundalo. Kaya pumili sila ng mga pwedeng magdala ng mga armas, maging sundalo. Pero ito si Desmond, isa siyang religious na sabalista. Meron siyang 10 commandments na pinanghawakan, tapos focus siya sa pang-apat na, you shall not kill. Paano yan? Sundalo ka na. Tapos you shall not kill. Ngayon, nung naging member na siya ng mga sundalo, awa ng Diyos, nalagay siya sa medics, pag may sugatan, sila yung nagagamot. Ngayon, nagyera na sa Okinawa, Japan.
nasabugan siya ng bomba. So, sugat-sugat din siya. Pero pinili pa rin niyang magligtas ng ibang buhay. Yung na-experience niya mga kapatid sa mga katrabaho niya, sa mga kasama niya sundalo, is very unpleasant. Binubuli pa siya, pero at the end, siya yung nagsisave sa kanila. Sabi ko, Lord, kung meron kang inilalagay sa amin, Lord, tulungan mo kami, Lord, katulad ng pagtulong mo sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, that day in the war, he saved 75 soldiers. Grabe, no? Tapos kinuman ka ni Lord na, you shall not kill. Tapos nasa gera ka. Yung ibang mga kasama mo gustong pumatay, pero ikaw gusto mong magbigay ng buhay. Sabi ko, Lord, tulungan mo po akong gawin po ang gusto mong ipagawa sa akin. Ikaw ang commander, Lord, ikaw din po yung source ng strength. Kaya mga kapatid, si Desmond Doss po ay naging corporal at binigyan po ng award, pinakamataas na award sa Amerika. At ngayon, patay na po siya kasi World War II at magkakaroon na ng World War III. Ngayon mga kapatid, nawa, katulad ni Desmond at mga apostles, mga disciples, ang kanilang naging commander ng ating Panginoong Diyos. Nawa, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras sa ating buhay, ang commander ng ating buhay, palagi ang Diyos, hindi po tayo. Kaya sumunod po tayo sa signal, sa leading, sa guidance ng ating commander. Who is our commander? Jesus is our chief commander. Kaya purihin natin ang Panginoon Hesus mga kapatid. Maraming salamat. Ibigay na po natin yung tithes and offerings po natin mga kapatid. As our commander said to us, we should bring the whole tithes in the storehouse.